pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Minsan pa, mas unang pala lang, minamahal, gano'n pastor. Patuloy po namin pinabot sa iyo, Diyos. Hallelujah. Ang taus-pusong pagpupuri, paglawarhati, pagdakil at pagsamba. Sa hapong ito, mahal Panginoon, maraming salamat sa patnubay, paggabay, pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Ama, sa baging ito, Diyos. Hallelujah. Ng pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, mahal Panginoon, aming dalang, buksan mo ang mga puso't isipan. Mahal Panginoon, paunawa mo sa aming salita, O Diyos. Hallelujah, na ito'y napakalaga sa aming buhay. Mahal Panginoon, ngunit patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawa, inisip, sinabi, hindi mo, kinalugdan, maging ang bandingkod, saka ganang akin lang, wala akong magagawa, gamitin mo lamang ako bilang daluyang parang espiritual na sa hapon ito, Diyos, aking maipahayag yung salita na may pag-ibig, kalakip, ang kapangyarihan nagmumula sa iyo, mahal Panginoon, sumaming ko, Diyos, sa buong maghapon ito at aming sinasaway lahat ng demonya, hadlang, pag-alilangan, kasaot, kasarete now, in the name of Jesus I pray, amen and amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin dakilan Diyos, minamahal. Tayo po minamahal ay muli makapanumbalik sa ating upuan. At bago tayo magbuklat mga talata, minamahal, misa pa akong nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalat, pagdakila, sa ating katasan sa buhay, ang ating pagligtas, ang ating pinakamamahal kay Jesus. Double honor to our beloved, praise the Lord. Patuloy po natin ilaalala ang mabuting aral turo nating minamahal ginagalang na buting evangelista, Pastor Viti Almeda, and beloved Son Pastor Leonacia Almeda. Greeting to the Almeda family, the beloved children, and beloved co-workers, beloved elder, beloved preachers, sa lahat ng ating mga minamahal kapatiran, isa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Palakpakan natin minamahal ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos minamahal. Buksan natin minamahal ating Biblia, ang ating pong mga notebook. Isulat natin minamahal yung pong ating pag-aaralan na kung saan sa hapong ito ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, bigyan natin ng pamagat na Jesus and Christmas. Amen? Jesus and Christmas. Si Jesus at ang Pasko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ba niyong minamahal na malaki ang kaugnay ng ating mahal na Panginoon Jesus sa Pasko? Amen? Why? Because without our Lord Jesus Christ, there will be no Christmas. Amen? Kapag wala ang ating mahal na Panginoon, wala pong Pasko. Wala pong ipinagdiriwang na Pasko. Kagaya ng darating na December 25. Amen? Na sinasabing araw ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Ano ba ang kalugan ng Pasko, mga kapatid? Ang Pasko, ito ay ang kaarawan ng pagsilang ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Na bagamat wala sa Biblia, walang katiyakan ng araw, buwan, minamahal, kung kailan, minamahal, ngunit ito ang sa pantang minamahal ng mga pantas na inilagay sa petsa ng December 25. Pero hindi po issue ang petsa. Ang mahalaga, mayroon pong isinilang na tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lagang sabi, praise the Lord. Paano ba minamahal nagsimula ang Pasko? At ano ang layunin ng pagkasilang ng ating mahal na Panginoon Jesus? Basahin natin minamahal ang ating pag-aaralan, aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatang 7, tuloy ang basa hanggang 14. Sundan po natin minamahal. Ayon po dito sa aklat ng Lucas, ang kapitulo po ay 2 at ang mga talata po ay 7 hanggang 14. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupan sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. 9. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. 10. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita na malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sa 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At dito po sa 12, at ito ang
sa inyo ay magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 13. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Ang Diyos kong ginamalang magpala ng kanyang salita. Salamat sa pagkakabasa sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero bago natin talakayin ang talatang ating nabasa, may naalala ko sa mga kapatid sa mensahe ng isang Christmas song. Sinasabi mo naman doon sa chorus, sabi, why don't you give love on Christmas Day? Amen? Sabi, bakit hindi ka magbigay ng pagmamahal sa araw ng Pasko? Kita yung minamahal. Kailangan magbigay ka ng pagmamahal sa araw ng Pasko. Amen? So, ibig sabihin, bago ka pala makatanggap ng pagmamahal, hintayin mo yung Pasko. So, bago ka makatanggap ng pagmamahal, maghintay ka ng 1 year uli. Amen? Pero hindi ito ang tinuturo ng Biblia. Sabi nga ng awitin every day with Jesus is sweeter than before. Amen? Yung pong mabuhay ka na kasama ang ating mahal Panginoon ay lalong higit na matamis kaysa dati. Amen? Ibig sabihin, ito yung turo ng ating mahal Panginoon, yung magmahalan. Hindi lang tuwing araw ng Pasko, kundi araw-araw. Sabi nga ng awitin ang Pasko ay sumapit Diba? Sabi, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magmahalan. Amen? Sabi tayo ay magbigayan. Ating sundin ang gintong aral. Kasi ito yung tinuturo. Hindi lamang tuwing Pasko magbigay ng pagmamahal, mong minamahal, kundi araw-araw mahalin mo ang iyong kapwa. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. At sinasabi naman ko sa stanza 1, minamahal, sabi, people making lists, buying special gift, sabi rito minamahal, taking time to be kind to one and all. Anong sabi minamahal? Yung mga tao gumagawa sila ng listahan. Naglilista sila minamahal ng mga special na regalo na kailangang bibilhin. Naglalaan sila ng oras, mga kapatid ko, upang sila po'y maging mabait sa isa at sa lahat. Amen? Papakita nila yung kanilang kabait sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Kaya ng iba, sabi yung Pasko para sa mga bata kasi araw ng bigayan ng regalo, araw ng pagtanggap. Amen? Yun po ang akala nila sa Pasko. Pero hindi po. Ang Pasko ay para sa lahat sapagkat ito ang araw ng pagsilang ng tagapagligtas. At ang bawat tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Palakpakan natin minamahal ang ating dakilang Diyos. Kaya ang Pasko para sa lahat. Lahat magsabing Amen. Purihin ang ating mahal Panginoon. Ngayon naman, sino-sino sa inyo ang gusto ng regalo? Parang konti lang. Amen? Kung tatanungin ko kayo, mga kapatid ko, ano ang regalong gusto ninyo? Gusto niyo ng pera? Bahay? Lupa? Sasakyan? iPhone? Alam mo naman, lahat ng bagay na material na yung naman, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo, manamahal? Lahat ng material na yung naman ko, kayang ibigay sa inyo ng Diyos. Ngunit ang higit na nais ng Diyos na ibigay sa inyo, nais ng Diyos na regalong matanggap yung inamal ko ay hindi lamang material. Amen? Hindi lamang material ang inamal ko, kundi ang gusto ng Diyos na inyong matanggap ay ang kanyang pagmamahal. Amen? Marami kasing tao kulang sa pagmamahal. Amen? Naghahanap sila ng pag-ibig. Ngunit yung pag-ibig na ibibigay ng Diyos, minamahal, ito po, minamahal, ay hindi mapapantayan. Sapagkat ang pag-ibig ng ating mahal Panginoon ay everlasting love.
yung pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Hindi matatapos yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Yun ang gusto niyang matanggap mo, pagmamahal. Gusto niyang matanggap mo yung kagalakan. Yung magkaroon ka ng kagalakan, minamahal. Amen? Kaya kapag ikaw, minamahal ko, ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon, yung kagalakan, ibibigay sa iyo yan ng Diyos. Na dati-rati, minamahal ko, ikaw ay punong-puno ng kalungkutan, minamahal. Ngunit kapag ikaw ay nakakilala, naglingkod sa ating mahal na Panginoon, yung kagalakan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Yung tinatawag na unspeakable joy. Yung kakalakang hindi maipaliwanag. Lalo na kapag nararamdaman mo yung kanyang banal at matamis na presensya. Lahat magsabing amen. Gusto niyang matanggap mong inamal na regalo yung kapayapaan. Amen? Maraming tao minamal ko na kahit maraming pera, nasa kanila na ang lahat ng bagay, pero wala silang kapayapaan, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, tinanggap natin sa Diyos yung regalong kapayapaan, minamahal. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, mga kapatid. Amen? Yan yung mga regalong gustong ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yung kapahingahan, gustong ibigay sa atin ng Diyos siya, minamahal. Maraming mga tao ang pagod. Hindi lang minamahal ko sa trabaho, pagod yung kanilang kaluluwa. Pagod sa pagpasan ng kasalanan, minamahal. Kaya nga ang sabi ng ating mahal pa ng minamahal, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito kayo, kayong mga nabibigatang lubha, at mga napapagal, kayo'y aking pagpapahingay. Amen? Ito yung nais ng Diyos na matanggap ng taong inamahal. Hindi lamang yung material, mga kapatid ko, higit sa lahat, yung kaligtasan at buhay na wala hanggan. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, mayroon tayong Pasko, ipinagdiriwang upang pasalamatan natin minamahal ang ating dakilang Diyos sa mga regalong natanggap natin mula sa Kanya. Amen? Amen? Lahat mo sabi, praise the Lord. Sa ating nabasa, sabi ng 7, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng lampin at inihiga sa isang pasabsaban. Alam niyo ba yung pasabsabang minamahal? Alam niyo mga kapatid ko? Bakit sa pasabsaban? Sabi dito, dahil wala ng lugar na tuluyan. Wala ng mga hotel, wala ng bakante. Kaya doon na lang sila sa pasabsaban. Pero minamahal, ito yung takapagligtas. Hindi ba pwede na siya po ipanganak doon sa marangal na silid? Sa ating kapanahon minamahal ko, yung mga nanganak, may mga midwife. Amen? Merong doktor. Bago pa isilang, may mga check-up pa para masigurong maging malusog ang isisilang na bata. Amen? Pero ang ating mahal na Panginoon, isipin natin minamahal ko, isinilang. Walang nag-asikaso, minamahal. Isinilang siya, minamahal, doon sa pasabsaban. Alam niyo ba yung pasabsaban, minamahal ko? Ito po yung pinaglalagyan ng pagkain ng hayop, ng baka, kambing, o kung ano man, hayop, minamahal. Yun ang pasabsaban. Doon isinilang ang ating mahal na Panginoon. Bakit doon po mang minamahal? Sapagkat gustong ipakita ng ating dakilang Diyos yung biyaya ng Diyos. Amen? Sabi na po sa Pablo sa 2 Korinto 8:9, sulat nyo na lang, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Lahat magsabi ang praise the Lord. Alam niyo ba, minamahal ko, ang ibig sabihin ng biyaya? Ang ibig sabihin ng biyaya, minamahal ko, ito po yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Yung walang hanggang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa biyaya tayo ay naligtas. Amen? Dahil sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Yung biyaya ng Diyos, minamahal ko, ang sabi rito, bagamat siya'y mayaman. Take note, minamahal,
ang ating mahal na Panginoon mayaman. Sabi niya nga, mga kapatid ko, silver and gold is mine. Ang pilak at ginto ay akin. Lahat ng bagay ay sa ating mahal na Panginoon. Sa ating dakilong Diyos. Amen? Kaya sabi, bagamat siya'y mayaman ng minamahal, siya'y nagpakadukha. The reason why is, para ikaw ay yumaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung biyaya. For example, minamahal, naalala ko ang sabi ng mahal na pastor. Di bali kang masaktan, huwag ka lang makasakit. Amen? Biyaya yon. Amen? Di bali ka ng mahirapan, huwag ka lamang magpahirap. Biyaya yun ng minamahal. Amen? Kaya nga tayo minamahal ko ay nakatanggap ng biyaya mula sa ating mahal na Panginoon. Dapat tayo mga minamahal ang mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, inako niya, mga kapatid ko, yung ating kasalanan. Yun ang biyaya. Ayaw ng Diyos, minamahal ko, na tayo ay mahirapan. Amen? Yun ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. At sabi rito, minamahal, ang biyaya ng ating Panginoon Hesus na bagamat siya'y mayaman, siya po ay nagpakadukha. Dahil sa atin, minamahal, upang sa pamamagitan ng kanyang karuhaan ay magsiyaman tayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito ng 8, at may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Kaya nga dito nagkaroon ng issue. Kung kailan ba ipinanganak ang ating mahal na Panginoon, kasi that time minamahal, sa Jerusalem, sa bayan ng Judea, minamahal, that time minamahal ko, napakalamig ang klima ng hangin. Ngayon ko ngayon kung nagbago na. Amen? Kaya hindi po pwedeng lumabas yung mga pastor. Delikado, mga minamahal. Mamamatay sila sa lamig. Kaya nga, nagiging-issue, pinagtatalunan kung kailan ba pinanganak ang ating mahal Panginoon. December ba? Hindi naman December O anong buwan ba? Kahit pa wala sa kalendaryo yung kapanganakan ng ating mahal Panginoon, importante, nasa Biblia. May Diyos, nagkatawang tao, ipinanganak, isinilang, minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat, minamahal, ay magkaroon ng kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi yan issue. Amen? Ang mahalaga, minamahal, mayroong Diyos, minamahal, na nagkatawang tao para tayong lahat ay tubusin sa kasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng minamahal, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. Bakit sila natakot, minamahal? Bakit sila natakot, mga kapatid? Alam mo naman sa mga panong yan, kapag mayroong anghel nagpakita, dalawang bagay lang ang mensahe. Mabuti at masama. Amen? Kaya natakot sila, minamahal. Sabi dito, minamahal ng Diyos, para maibisan yung kanilang takot, sabi ng anghel, sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong mga takot. Sapagkat narito, dinalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Lahat magsabing amen. Ano ba yung magbubuting balita ang minamahal ko na tinutukoy yung minamahal ng anghel ng Panginoon? Sabi nito minamahal na magbibigay ng kagalakan sa buong bayan. Ang sabi ng Isaiah 52:7, minamahal, yung mabuting balita ang minamahal ko na dala-dala ng mga anghel, ito po ay naghahayag ng kapayapaan. Amen? Naghahayag ng kapayapaan. Nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti ng bawat tao. At ito pong minamahal ko ay naghahayag, nagtatanyag ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya nga ang sabi dito minamahal, kagalakan na siyang sa buong bayan. Lahat magsabing, praise the Lord.
Ikaw nga, may nagsabi sa'yo, uy, may mabuting balita. Ano ba maging reaction mo? Ba, mag-excited ka? Oh, talaga? Ano yun? Gusto mo kagad malaman yung mabuting balita. Lahat magsabi ang praise the Lord. Kaya ngayon sinasabi ng anghel mong minamahal, ito ay magdadala ng kapayapaan, ito pong minamahal ay magdadala ng ikabubuti at kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya nga si Apostol Pablo hindi na ipangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan eh. Sabi mo na po, I am not ashamed to preach the gospel. For this is the power of God to everyone. Amen? Power of God to everyone that believe it. Kapag ikaw pala naniwala, bawat isa, sumampalataya sa ebanghelyo, sa mabuting balita, minamahal na ipinangangaral, manginamahal, ang sabi ng Biblia, magkaroon ka ng kapangyarihan, magkaroon ka ng kaligtasan. Lahat magsabi ang praise the Lord. Hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. See? Yung mabuting balita na daladala ng anghel minamahal sa pamamagitan ng pagsilang ng ating malapang ito po ay isang mabuting balita minamahal. Nagdadala ng kaligtasan sa bawat isa upang magkaroon ng kagalakan sa buong bayan minamahal. Lahat magsabi ang praise the Lord. Sabi sa Lucas 2:11 minamahal nating binasa, ibinalita ng anghel sa mga pastor na ang Diyos ay nagpadala ng tagapagligtas. Amen? Sabi siya, mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen? Yes. Ang lahat ng taong minamahal ay makasalanan. Sabi ng Biblia, there is no righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa, minamahal. Sabi dito, minamahal, there is none righteous. Amen? Sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nakasala. Kaya yung panalangin hindi umaabot sa kalulahatian ng ating dakilang Diyos. So, ano sabi ng Biblia? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung ayaw ng Diyos. Na ikaw ay mamatay sa kasalanan, minamahal, kung kaya siya ay nakatawang tao upang sa kanyang pagkasilang minamahal, matanggap mo, mga kapatid, yung mabuting balita. Yung ebanghelyo na kaligtasan at ikaw ay maniniwala sa sampalataya ang minamahal, magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan mula sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ang praise the Lord. Sabagat ang sabi ng Biblia sa kanilang mga iba, walang kaligtasan. Sabagat walang pangalan sa silong ng langit na sukat ibinigay sa mga tao, kundi ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing Amen. Alam mo naman ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon Jesus, ito ay ipinangako. Ito pong minamahal ko ay promised birth. Sabi, His birth was promised 700 years in advance. Just imagine, minamahal. Nung sinabi ito ni Propeta Isaiah, minamahal, bago nangyari 700 years, minamahal. Basahin natin, minamahal, aklat ng Isaiah 7:14, at tuloy ang basa, 9:6. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 7, ang talata po ay 14 at 9:6. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. 9, Kapitulo 9, ang talata po ay 6. Sapagkat sa atin ay panganak ang isang bata sa atin ay ibinigay ng isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Amen. At magsabing praise the Lord. Amen. Ito yung namahal, 7 years in advance, sinabi ni Isaias, ni Propeta Isaias. Sabi rito ng namahal, kahit ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda.
Ano yung tanda? Narito, ang dalagay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Amen? Tatawagin daw siyang Emmanuel na ang ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin ba ang Diyos? Amen? Lahat magsabi ang praise the Lord. Ipinakilala mga namal ni Isaias kung sino yung ipanganganak na batang lalaki. Ipanganganak ng isang dalaga. Sabi, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ito pong minamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesus na kanyang tinutukoy. Amen? Ang ating mahal pang minamahal ko, His birth is pure. Yung kapanganakan ng ating mahal Panginoon, our Lord Jesus Christ was born of a virgin. Kaya nga, naging pure. Ito yung tinatawag na miracle. This was a miracle birth. Himala. Just imagine, sabi nga, isang dalaga, manganganak. Isang dalaga, naglihi. Amen? Wala naman siyang asawa. Amen? Kaya nga, miracle birth, yung kapanganakan ng ating mahal na Panginoon, it was a supernatural birth. Kababalaghan. Amen? Yung kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Kindly read it, Mateo 18, talon sa 23. 1:18, talon sa 23. Aklat ng Mateo. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 18, talon po sa 23. Dito po sa 18, ang pagkakapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama ay nasusumpungan siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa talatang 23, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Manuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating dagalang Diyos sa lahat. Magsabing praise the Lord. It's a miracle birth. Amen. Supernatural birth, yung kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga si Maria, bago ikasal kay Jose, nasumpungan naglilihi. Kaya si Jose gustong umatras. Amen? Pero kinausap siya ng anghel, sabi, huwag kang matakot. Amen? Huwag kang matakot, Jose. Sapagkat ang dinadala ni Maria ay ang Espiritu, galing sa Espiritu ng Diyos. Amen? Ganun po minamahal. Ito po, mga kapatid ko, ay miracle birth. The birth of our Lord Jesus Christ is a planned birth, minamahal. Nakaplano na sa Diyos. Amen? Kita mo minamahal, ipinahayag ni Isaias. Plano na yan ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang kapanganakan. Mga kapatid ko, hindi lamang yung kapanganakan ng ating dakilang Diyos ang nakaplano, maging ang lahat ng magaganap, maging ang bawat yugto ng ating buhay nakaplano sa Diyos. Amen? Amen? Nakaplano rin mga inamal ko na dumaan ka ng pagsubok, mga trials, pang-uusig. Nakaplano rin sa Diyos, minamahal ko, danasin mo ang lahat ng ito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, minamahal ko, tayo ay hindi tinawag upang sumampalataya lamang, kundi tayo ay magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Amen? Lahat yan, plan of our Lord God. Minamahal, nakaplano sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi, minamahal ko ng Mikas 5, ang talata ay 2. Basahin natin, minamahal. Mula po sa aklat ng Mikas, Kapitulo 5, ang talatay 2.
Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito yung mahal. Nakaplano na. Sa ating dakilang Diyos, yung kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito ipinahayag ni Mika sa mga minamahal. Sa aklat ng Mika sabi, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pagbubuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sino yun? E di yung Diyos na nagkatawang tao. Sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesus, ipinahayag, minamahal. Ano ba ang mission ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus? Sa kanyang pagsilang, minamahal. Mayroong mission ng ating mahal na Panginoon. Hindi siya mga mahal isinilang basta gano'n na lamang, mga kapatid ko. Mayroong misyong ginampanan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Maging tayo. Isinilang tayo ng Diyos, hindi lang para mabuhay at pagkatapos ay mamatay. No. Isinilang tayo ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang sabi ng Biblia, bago pa itinatag ang sanlibutan, pinili, hinirang ka na ng Diyos upang ikaw minamahal ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon at magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ang praise the Lord. May mission ang bawat isa sa atin. Sa paglilingkod sa Diyos, anong mission mo? Naging mission mo ang maging isang mang-aawit. Naging mission mo ang isang maging manunugtog. Maging mangangaral. Naging mission mo ang tumulong sa iglesia. Lahat tayo minamahal ay may mission gagampanan sa mundong ito. Kaya tayo isinilang ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kalidit, aklat ng 1, kapitulo 6, 38, tuloy ang basa hanggang 40. Malapit na tayo matapos, minamahal. Dito po sa Juan, ang kapitulo po ay 6, versikulo po ay 38 hanggang 40 ang sabi. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat na ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon na walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Ito yung mission ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ano yung kalooban? At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala. Amen? Kaya sampalatayanan mo na kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka iwawala ng ating mahal. Hindi niya hayang ikaw ay mahulog sa kanyang kamay minamahal. Hindi niya hayang maagaw ka sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Dahil yun ang sabi niya minamahal. Hindi niya iwawala yung ibinigay ng Diyos minamahal. Hindi niya iwawala ang anuman, kundi ibabangon sa huling araw, mga kapatid. Amen? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at aking siyang ibabangon sa huling araw. Amen? Yun ang mission ng ating mahal na Panginoon Jesus. At tayo ay may mission din, minamahal. Yamang tayo ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, hindi na tayo ang nasusunod sa ating mga sarili, kundi ang Diyos na tumawag sa atin. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Isinilang minamahal ko ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus upang gawin ang kalooban ng Diyos
hanggang kamatayan. Kita niyo minamahal? Hanggang kamatayan minamahal ko, ginanap ng ating mahal na Panginoon Jesus yung kanyang misyon. At yun din ang gusto ng Diyos. Minamahal, tayo'y tinawag ng ating mahal na Panginoon, gawin natin yung ating misyon. Gawin natin, minamahal ko, yung dapat nating isagawa bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tunay na Kristiyanong minamahal na sinusunod ang kalooban ng Diyos at hindi yung ating sarili mga minamahal. Amen. Tayo'y tinawag ng Diyos upang sundin ang kalooban ng Diyos na tumawag sa atin. Lahat magsabi yung praise the Lord. Sabi ng Biblia, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang mga gawa. Amen? Yun po, mga minamahal, ang layunin ng pagkasilang ng ating mahal na Panginoon upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa kanyang minamahal ko. At ang kalooban ng Diyos, minamahal, tayong lahat ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ang sabi dito ng mga Pilipos 2:8, last verse na tayo naman sa 2 Timoteo 4:8. Kaliridit. Pilipos 2:8. Ayon po dito sa mga aklat ng taga Pilipos, Kapitulo 2 at ang talata po ay 8. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Naging masunurin ang ating mahal na Panginoon. Sundin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya hanggang sa kamatayan. Amen? Hanggang sa kamatayan sa krus. Ganun ang nais ng Diyos. Tayo, mga naman, ay pinili ng ating mahal na Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay niya sa atin yung natatanging regalo, mga minamahal. Binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan. Binigyan tayo ng kapahingahan ng ating mahal na Panginoon. Naging mabuti ang ating buhay. Nagbago ang ating masamang buhay, minamahal. Ang ating mga masamang ugali, minamahal. Tayo po ay binagong totoo ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos, minamahal, na tayo po ay dalhin sa langit sa kanyang kaharian. Amen? Ito yung layunin ng ating mahal na Panginoon na tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya nararapat rin naman, minamahal, na sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sundin ang kalooban ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya minamahal, ito ang paraan ng Diyos upang mapatawad ang ating mga kasalanan, minamahal. Sabi ng Biblia, minamahal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen? Sino mang sumampalatay sa ating malapin, sino mang maniwala sa ating dakilang Diyos, minamahal. Ang sabi ng Biblia, hindi na mapapahamak sapagkat tayo tinubos ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? Gayon na lamang ang pagsisinta ng Diyos sa sanlibutan. Just imagine naman yung kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya para sa ating lahat, mga mahal, upang tayo ay hindi mapahamak sapagkat ang lahat ng tao, mga mahal, biyaheng impyerno. Lahat ay makasalanan. Amen? Walang matuwid, wala kahit isa. Walang karapat, dapat makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit salamat sa Diyos, minamahal, sa kanyang biyaya, sa kanyang dakilang kahabagan, sa kanyang pagpapatawad, minamahal, tayo ay nakaranas, minamahal, ng kapahingahan. Nakaranas tayo ng kapahingahan sa bigat ng kasalanan ating mga pinagdaanan noon.
tayo ngayon, minamahal ko, ay binigyan ng Diyos ng kapahingahan, kapayapaan at kagalakan sa puso't isipan. Lahat magsabi ang praise the Lord. At ngayon mga kapatid ko, tinanggap na natin sa ating mahal na Panginoon Jesus ang special na regalo. Amen? Lahat niya natanggap na natin sa ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, yung special na regalo ng ating mahal na Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Amen? Kaya naman mga naman ko, nais ng Diyos na pahalaga natin ito. Ingatan, yakapin, hanggang sa kanyang pagbabalik. Sapagkat ang sabi ng Biblia, last verse mga namahal, 2 Timoteo 4:8, ready na po ang ating mga awit, ating beloved instrumentalist. Can you read it? Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, ang kapitulo po ay 4, ang talata po ay 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom. Sa araw na yon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng sabi, praise the Lord. Ito ngayon na mahal, from now on, mula ngayon. Amen? Simula nang ikaw ay sumampalataya, simula nang ikaw ay maglingkod sa Diyos, sabi dito, nakataan na sa iyo, sa akin, sa ating lahat, ang alin? Ang putong ng katuwiran. Ibibigay ng Diyos sa ating minamahal ang Diyos na tapat na hukom. Sa araw na yon, sabi dito minamahal, hindi lamang sa akin, minamahal, kundi maging sa lahat nagnanais ng pagpapakita ng ating mahal na Panginoon. Nagnanais ka, naghahangad ka makita ang ating mahal na Panginoon, nakalaan na sa iyo. Yung putong ng buhay, yung putong ng katuwiran, minamahal, kapag ikaw ay nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Santiago naman, mapalad ang tao nagtitiis sa tukso. Sabi, sapagkat pagkasubok sa kanya, ay itatanggapin niya minamahal ang putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Lahat ng umiibig sa ating mahal magsabing, praise the Lord. Amen. Pero tandaan natin ito mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang magliligtas. Yung magtiis lamang minamahal hanggang sa wakas, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, siya lamang po yung maliligtas. Amen? Kaya minamahal, laki pa natin ang pagtitiis, yung ating malaking pag-asa ng kaligtasan ibinigay ng Diyos. Isang regalo na hindi mababayaran, hindi masusukulian, walang kapantay, minamahal. Regalo na dapat ingatan, mahalin, sapagkat pinuhunan ng buhay ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya tayo po minamahal ay magpasalamat sa Diyos na mayroong isinilang na tagapagligtas upang tayo pong minamahal ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo umawit minamahal, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin minamahal ko ang O Holy Night. Praise the Lord. Ang gabing isinilang ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. The source of life Amen. Hallelujah. is the night. Oh, my dear Savior's word. Hallelujah. Don't lay the world and see and verify the reveals in the song felt this word. Hallelujah. Yes, hallelujah. The weary one rejoices beyond the hills, and you and Lord is born. Oh, hallelujah. There is Jesus. Thank you so much, Lord God.
Oh, hear angel voices. Oh, night divine. Oh, mawitin natin minaman sa Christmas born. Oh, yes, yes, glory. Oh, night divine. Oh, Purihin ka. oh, night divine. His gospel is peace. Yes, hallelujah. Chains shall he break, for his name is the brother, and his name all the precious deeds. With hymns of joy in graceful chorus raise we alone within, as praise his holy name. Is the Lord. Yes, hallelujah. Praise his name forever. His power and glory Hallelujah. evermore proclaim. His Yes, yes, yes. Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ko, Diyos. Mga minamahal, sa Paskong ito, ano ang nais mong hingiing regalo sa ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, kapag nanalangin ka sa ating mahal na Panginoon na mayroong pananampalataya, ito'y iyong tatanggapin. Ngunit nais ng Diyos minamahal na ang iyong hingin ay makabubuti sa iyo. Hindi upang ikaw ay mawalay sa ating mahal na Panginoon. Kung minsan iniisip natin, hindi binibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Ngunit tanda natin, kapatid, alam ng Diyos ang higit na makabubuti sa atin. Alam ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hindi mauubos mong inamahal ang kanyang biyaya sa atin. Na bagamat kung minsan tayo nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala,
Bukas palad ang ating mahal na Panginoon na tayo'y patuloy na kinakalingam, minamahal. Ganyang kabuti ng Diyos, minamahal. Manikluhod tayo sa ating mahal na Panginoon. Magsumamo tayo sa Diyos. Hallelujah. Kapuri-puri ka, mahal na Panginoon. Karapat-dapat kang papurihan, pasalamatan, paglingkuran. Wala kaming may gaganti, may susukli sa lahat ng mabubuting bagay ginawa mo sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Kami maglilingkod sa iyo, Diyos. Ano man ang mangyari sa aming mga buhay, patuloy ka namin paglilingkuran, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan, sa kapayapaang kagalakan. Hallelujah! Kagalangin na ang aming karamdaman. Pinagaling mo ang aming karamdaman, binago ang aming buhay. Maraming salamat, O Diyos. Sapat na ito, mahal na Panginoon. Isang napakahalagang regalo sa aming buhay na hindi matutumbasan ng kahit ano pa mang bagay. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah. Palagpakan natin, minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, dearest Jesus. Purihin ka, Diyos. Tayo sama-samang manalangin, minamahal. Ang bawat isang minamahal makipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Kung ang kanyang buhay ay ibinigay para sa atin, alin pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Kapatid, ito man ay kagalingan ng karamdaman, lubusang pagbabago ng buhay, pagkalaya sa mga bisyo't kainan, maging ang ating katatagan sa ating paglilingkod sa Diyos, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tayo'y manalangin, minamahal. Opo, dakila at mapagpala namin, Diyos Ama naming banal, sa pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, unat palalangin ng aming naman ginagalang Pastor Beloved Children. Narito yung mga anak batid mo, ang aming pangangailangan, nakikita mo, ang ninanasa ng aming puso't isipan. Ipagkaloob mo, Diyos, sa iyong mga kaparaanan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sinabi mong hindi mo kami iwawala, mahal na Panginoon, hindi mo kami iwan pababayaan, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo kaming kalingay ng iyong pagmamahal, mahal na Panginoon. Patuloy mo igawat sa amin ang kapatawaran kung kami nagkukulang. Hallelujah, hallelujah. Pangawakan at pagpalay mo kami sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin na kailan Diyos mong inamahal. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, kahinaan, palulupaypay, kawalang pananampalataya, kapatid, sama-sama natin itong i-cast out sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung may karamdaman kayo, patungan kaliwang kamay sa katawan na kung saan narong karamdaman, kanang kamay sa ating ulong minamahal. Sabay-sabay natin itong palayasin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dakila. At mapagpala namin Diyos amang banal sa unang palalang naman kailangan Pastor, aming sinasaway sing dakila at makuha ng pangalan ang lahat ng uri ng demonyo, karamdaman, kahinaan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sakit, karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, demonyo ng sakit, karamdaman, sakit sa puso, or leukemia, TB, diabetes, asthma, cancer, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, kumain ka out ka right now, in the name of Jesus. Be healed right now.
In Jesus' name, hallelujah. The most of problems, sicknesses, infirmities, and diseases, say, kumain ka saan ka right now. In Jesus' name, be healed right now. In Jesus' name, problem is solved by has begun. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin taga ng Diyos kung minamahal at bilang pananampalataya, mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Itaas natin naman ang ating dalawang kamay. Tayo po ilulundag 3 beses and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Let's jump 3 times kung naman and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin taga ng Diyos kung minamahal. Tayo po ay muli makupanumbalik sa ating upuan. At tayo po naman ay minsan pang makapakinig ng mga announcement ibigyan daan sa katawan natin, beloved Brother Raymart Jesus. Amen. God bless you naman. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Amen.